Alright, welcome back to our channel. Today is December 5, 2023 at ngayon ay Tuesday. Happy Tuesday dito sa lugar ng Sosono City, dito sa Shizuoka, Ken. Nandito tayo for another 4 days na training ng mga mekanikong Pilipino. Kamusta kayo guys? And I would like to share something na nakaka-inspire dito sa Japan. Lalo-lalo na yung mga bago dito, hindi pa masyadong comfortable sa sistema at kultura ng Japan. Pagpasensya nyo na talaga yung ating boses at hindi pa rin po gumagaling yung ating malat. Meron pa rin siya actually. So ano ang ating pag-uusapan ngayon? So pag-uusapan natin yung difference ng Wasurimono at Nakushitamono. Yan. Wasurimono and Nakushitamono. Okay, so before natin daanan itong topic na to, I would like to share something about sa nangyari sa atin last week. That was Saturday morning. Tayo ay nagpunta sa ating workplace sa Shinshiro. Hindi ko alam kung ako ba ay lutang, ako ba ay maraming dala that time. Isa sa mga phones ko ay parang hindi ko talaga maalala. Hindi ko alam kung paano na nalaglag. In short, nahulog ko sa tren. Nung ako ay nasa workplace na mismo, hindi ko alam kung saan ko na ilapag, saan ko na itago, saan ko na ibulsa. Parang gano'n. Pero hindi ko talaga mahanap. And tinawagan ko pa yung anak ko sa bahay. Tinatanong ko na kung meron siyang nakitang cellphone, yung company phone nga, kung nakita niya doon sa kwarto ko. And wala rin. Pero dahil nga nasa Japan tayo, kampante naman ako na in case na mawala yan, ay mababalik naman siya. Okay, so lumipas yung araw na yun ng Sabado, nag-overtime pa tayo. Around 9:30 ng gabi. Punta agad ako dun sa parang lost and found corner nila doon. And tinanong ko kung meron sila nakitang cellphone. And i-describe ko kung ano. And sabi nila, wala pang nagsusurrender at wala pang dumarating sa kanila. Ang sinubukan kong puntahan yung convenience store. Naalala ko kasi nagpunta ako ng convenience store before akong pumunta ng Eki. After doon sa Eki, pumunta rin ako ng convenience store at tinanong sila kung may nalaglag ba. Wala rin daw. So, ayan. So, medyo may halong kaba na. Eh, nung gabi din na yun, tumawag na ako sa police, sa Toyohashi Police, para ipaalam na ako ay nahulugan ng cellphone. At in case na merong mag-surrender, at mayroong magbigay sa kanila ng yung item ay kukontakin ako kasi wala pa rin daw sa mga police yung cellphone. That was Saturday and wala akong clue. Pero to be honest, hindi ako masyado nag-worry. Hindi talaga ako nag-worry. Next day, Sunday, so before tayo pumunta ng church around 5 PM, tayo ay bumalik ng Toyohashi Station. Pagpunta ko doon, ayun, tinanong ko kung meron na bang nag-surrender, meron na bang nagbigay. At after ilang minutes, wala. Sa name って書いて丸お願いします。で、はい、ありがとうございます。何かしら身分証ってありますかね。はい、はい、ありがとうございます。はい。以上でお手続き完了になります。はい、すみません、お待たせいたしました。はい、はい、ありがとうございます。Yun, ito yung ating company phone. Nakuha natin. Talagang love na love ko na dito sa Japan kasi ilang item na rin ang nahulog ko eh. Wallet, yung coin purse. Nakwento ko na sa inyo yung ating story about yung nawala akong cellphone. And balik tayo sa ating topic about Wasurimono and Nakushitamono. Malaking tulong kapag tayo ay lumalapit sa station, convenience store, and police station. Bakit ko sinabing tatlo na yan? Kasi yung tatlo na yan, ito yung posibleng puntahan ng tao in public. Mostly sa Eki at saka sa convenience store, dyan yung may mga madalas nawawalan, huhulugan.
Pagka nangyari sa atin yan, nangyari sa inyo yan, ano ang possible na gagamitin natin? Yung bang Wasuri-mono or Nakushita-mono? Pero siguro yung mga matatagal na rito sa Japan at magaling na sa Nihongo ay syempre basic na lang itong topic na to. No? Alam na ninyo kailangan gamitin at ang mga possible na sasabihin no, sa mga staff kung saan tayo pwede magtanong. Ang difference ng dalawa na to, pag sinabing Wasuri-mono, ang Wasuri-mono kapag ka nahulog, nawala, naiwan mo sa mismong property mo. Sa bahay, sa kotse, yan sa kuruma, no? Kapag ka dyan mo nahulog yan, pwedeng matawag na Wasuri-mono. And yung Nakushita-mono naman, yung hindi mo property, public places, yung mga lugar na matao, no? Na hindi mo pag-aari, yun yung pwedeng masabing Nakushita-mono. So, yun yung mga lost, nasasabi, lost item. So, kapag ka nahulog mo sa convenience store, naiwan mo sa CR or toilet ng convenience store, yung wallet mo or yung cellphone mo, pag naiwan mo sa tren, syempre public yan, di ba? Pagka pumunta tayo sa lost and found corner ng isang eki, pwede nating i-approach kagad na simasen ng Nakushita-mono ga arimasu. So, meron tayong walang item. So, yun na. Mag-start na yung conversation. Pagka nasabi mo kasing Wasuri-mono, accidentally, yun yung una mong naisip, phrase na nasabi doon sa staff. Sila mismo malilito. Paano nangyari yun? Parang gano'n, no? So, makakonfuse din yung mga hapon. Kapag nasabi na ninyo na meron kayong Nakushita-mono, so, hihingi yung mga detalye ninyo. Mostly ang hinihingi dyan ay yung inyong contact number. And kapag nasulat na ninyo sa isang form ang inyong contact number, yung address ninyo, yung full name ninyo, ay hihiramin sa inyo ang inyong identification card. So it's either residence card, my number card, passport, or kung meron kayong lisensya. Yan. So titingnan kung magmamatch doon sa binigay nyo information sa kanila. Okay, so kapag nawala naman ang inyong wallet, tatanungin lang kung ano yung kulay ng wallet, tapos kung magkano yung laman, parang ano yung laman ng wallet. And kapag cellphone naman, bukod sa kulay, bukod sa model ng cellphone, ay ipapabukas sa inyo yung PIN number kapag nakalock ang iyong cellphone. So, ganun lang kadali at ganun lang kabilis. After nun, ay ibibigay sa inyo yung item. Then, tapos na. Isang malaking aral sa atin yun, no? Na kailangan pag-ingatan natin ang ating mga gamit. Alright, so yun lang po ang ating vlog for today. And thank you for watching. Thank you for joining us sa ating topic ngayon. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, please click the subscribe button sa baba. At pati na rin ang bell button para ma-notify kayo sa lahat ng aming mga uploads. And always remember guys, everything happens for a reason. God is good. Keep on smiling. Sayonara.